Dahil sa ayaw nga ni Magnus na mapasabak sila sa labanan ng mga oras na iyon, kaya sinabi niya sa kanyang mga kasama, "Magpahid kayo ng katas ng kahit anong dahon sa balat nyo para may kubli ang amoy natin." Dali-dali naman sila nagsihila ng mga dahon sa gilid at kiniskis sa kanilang dalawang palad hanggang sa magkatas. Nagsalita naman si Tomby. "Maris, di ba malakas na rin ang kapangyarihan mo bilang inang babaylan? Bakit parang wala ka ring balak na gumamit ng kapangyarihan mo?" Sumagot naman si Maris, "Kasi po, hindi pa natin alam kung gaano karami ang kalaban sa lugar na ito at kung sino ang masama o mabuti. Sa madaling sabi ay wala pa tayong alam sa sitwasyon nila dito. Baka imbis na mga totoong nanggugulo ang mapatay natin, ang mga nagpoprotekta pa sa mga tao ang mapatay natin dito dahil lang sa hindi pagkakaintindihan. Kaya hanggat maaari ay pinipilit kong maging low profile tayo sa mga aswang habang hindi pa natin nakakausap ang kapatid ni Mang Ambo at natatanong kung sino talaga ang namimerwisyo sa kanila dito." Ilang saglit pa ay naririnig nilang malapit na ang mga aswang sa kanilang kinaroroonan, kaya wala nang nagsasalita pa sa kanila. Hanggang sa makita nilang mukhang ang maliit na kuwebang kanilang kinaroroonan na ang tinutumbok puntahan ng mga aswang. Dahan-dahang lumipat si Maris sa harapan at mahinang bumulong sabay kumpas ng dalawang kamay. Nakita na nilang papalapit na ang mga aswang sa bukana ng kuweba. Nagliliwanag ng pula ang mga mata noon at mukhang mga taong grasa na mabangis ang itsura. Pero nakakailang segundo na sa pagsilip ang tatlo sa mga aswang na iyon sa loob ng kuweba ay wala pa rin silang nakikita. Ginamit na rin nila ang talas ng kanilang pang-amoy. Naaamoy naman nila na may mga taong nanggaling sa kuwebang iyon pero mukhang nakaalis na dahil hindi na nga nila nakikita pa. Nakasenyas naman si Maris sa mga kasama na walang gagalaw. Noong makontento na ang mga aswang sa pagsiyasat sa loob ng kuweba, ay sumenyas na sa mga kasama na wala roon ang kanilang hinahanap. Kaya nagsialisa na rin ang mga iyon. Nakahinga ng maluwag ang lahat dahil nakaligtas sila na mapasabak sa isang labanan kung saan alam nilang magiging mahirap sa kanila dahil sa pagiging madilim at madulas. Makalipas ang mahigit 15 minuto ng katahimikan, ay nagsalita na si Maris. "Pwede na tayo magpahinga, wala na sila." Sabi naman ni Magnus, "Ang galing noon, Maris ah. Kaya mo na magtagabulag?" "Oo," sabi naman ni Mang Ambo. "Pero Mags, mas mabangis ang tagabulag na iyon ni Maris. Ang alam ko kasi sa tagabulag na iyong mismong tao lang ang hindi makikita. Pero iyong ginawa ni Maris ay naikubli niya tayong lahat kasama ang mga gamit natin." "Oo nga, Mang Amboy. Akala ko mapapasabak na talaga tayo sa matinding laban. Hindi pa naman maganda ang sitwasyon. Tara, magsitulog na tayo para may sapat tayong pahinga sa paglalakbay bukas." Nagkanya-kanya na nga silang latag ng mahihigaan at natulog. Kinabukasan, noong magising sina Magnus ay wala na si Maris. Kaya isa-isa na silang nagsilabas noon ng kuweba. Naroon pala si Maris sa labas, nagpapainit na ng tubig sa isang maliit na kalderong stainless. Sabi naman ni Maris, "Sakto ang gising nyo. Kumukulo na ang tubig na pinapainit ko. Ito, may dala akong 3-in-1 na kape. Meron din tayong styro cups." "Wow, ready ka, Maris ah." Uwi ka pa ni Tomby at nagsiupo na silang lahat malapit kay Maris upang magkape. Matapos magkape ay nagtuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Pasado 9:00 lang nang narating nila ang isang malawak at patag na pamayanan. Pero patuloy pa rin ang pagiging makulimlim ng panahon na mukhang anumang oras ay uulan na naman. "Halamang Ambo, marami pala ang residente rito. Akala ko naman ay ilang pamilya lang ang narito.
Pero mukhang mali ako ah. Parang dalawang barangay na ito na pinagsama. Oo, Mags. Noong huli kong pasyal dito, ay hindi pa naman ganito kadami ang mga kabahayan. Pero marami na rin. Nagsimula na nga silang naglakad sa pamayanan na iyon para tunguhin ang bahay ng kapatid ni Mang Ambo. Simentado ang daan sa pinakasentro ng lugar. Wow! Akala ko pa naman pang sinauna na talaga ang pamumuhay nila rito kasi malayo sa sentro. Pero simentado na rin pala ang ibang mga bahay oh. Pati nga kalsada nila simentado na rin. Uwi ka pa ni Tommy. Sumagot naman si Mang Ambo. Oo, malayo talaga ito kung lalakarin. Pero pwede namang dumaan sa dagat. Kaya yung mga pangangailangan nila dito na pinapamili ay ikinakarga sa bangka para ma-deliver dito. Kaya malapit-lapit na rin sa pagiging moderno ang uri ng pamumuhay nila rito. Habang naglalakad nga sila ay may mga dumadaang kabataan na nagbibisikleta. May mga namamasada rin gamit ang padyak o iyong bisikletang may sidecar. Mga Ambo, malayo pa ba? Tanong pa ni Maris. Malapit na Maris. Sa pagkakatanda ko kasi, hindi na iyon malayo kapag narating na natin ang basketbolan. Ayun na yung basketbolan oh, sa unahan na lang natin kaunti. Sumabat naman si Magnus. Mga Ambo, bumili muna tayo ng mga pagkain na madadala natin sa kapatid mo. Nakakaya naman kung wala tayong dalang kahit ano. Mags, ayun oh, malaki tindahan. Baka pwede na tayo makapamili dyan. Uwi ka pa ni Tomby. Oo sige, tara Maris, tayo na ang mamili. Oo sige, sagot pa ni Maris at naglakad na sila papuntang tindahan. Bumili sila ng kalahating sakong bigas, 20 pirasong sardinas, 10 pirasong karne norte, kape, asukal at tinapay. Bumili rin si Maris ng 2 pack ng maliliit na Cloud9 para sa mga bata. Saka pinagtulungan na nilang bitbitin ang mga pinamili. Noong mapadaan sila sa may basketbolan, ay nagsilingon sa kanila ang mga kalalakihang naroon. Napansin ni Magnus na may init sa tingin mula sa iilang lalaki na nasa may bandang gilid. Nagsalita sa mahinang boses si Magnus. Mga aswang ang mga lalaking naroon sa dulo, yung isang grupo. Sabi naman ni Pandoy, paano mo naman nasabi, Mags? Naamoy ko sila, pero hindi sila ang mga aswang na naghahanap sa atin kagabi dahil taong lobo ang mga narito. Ah, kaya pala matipuno ang pangangatawan nila Uwi ka pa ni Tomby. Sabi naman ni Magnus, kahit gaano pa yan katipuno, mahahati din ang katawan na iyan kapag nalatigo ko yan ng latigong apoy. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang bakuran. May malapad na bahay iyon na mukhang kamalig lang ang pagkakadisenyo. Yari lang din iyon sa kawayan at pawid at sobrang luma na. Tao po! Tao po! Uwi ka pa ni Mang Ambo. Agad namang may sumilip na ginang. Ito ang kapatid niyang si Aling Ansieta. Kuya! Uwi ka pa ng ginang at nagmamadali lang tumakbo patungo sa gate na kahoy noong bakuran. Agad itong yumakap kay Mang Ambo. Mabuti at nakarating ka kaagad, kuya. Oo, kasi nag-aalala ako na baka anong mangyari sa inyo rito. May mga kasama nga pala ako. Ito si Magnus, ang may-ari ng asyendang pinagtatrabahuan ko. Tapos, ito naman si Maris, anak ng katiwala ng asyenda. Tapos sina Tomby at Pandoy, mga kaibigan ni Magnus. Empleyado rin sila ng asyenda. Halik kayo, tuloy. Pagpasensyahan nyo na ang bahay namin ha. Medyo maluwag naman ito. Kaso, butas-butas na ang bubungan at luma na talaga. Uwi ka pa ni Aling Ansieta. Nagsipasok na nga sila sa loob ng bahay. Ipinakilala ni Aling Ansieta sa kanila ang 3 nitong anak. Si Ninita na 16 na taong gulang, si Ruben na 14 at ang bunsong si Mingay na nasa 9 na taong gulang. Si Ensong, nasaan? Tanong pa ni Mang Ambo. Sabi naman ng kapatid, naroon sa itaas kuya. Gusto ko siyang makausap.
Wika pa ni Mang Ambo at sinamahan naman siya ni Aling Ansyeta. Pagkarating sa itaas ay nakita niyang nakaratay sa higaan ang bayaw at walang malay. "Oh, ano nangyari sa kanya?" tanong pa ni Mang Ambo. "Ganito kasi yan, kuya. Pumunta siya sa bukid namin upang kunin ang bunga ng saging na saba na naroon. Sigurado na raw kasi siya na sakto na iyon sa gulang at may bayar na siyang kausap para doon. Hapon na noong magpunta siya sa bukid. Naabutan niyang wala na ang bunga sa itaas at hinahanda ng buhatin ng isang lalaki. Kaya dali-dali daw siya lumapit at sinabing bakit niya yun kinukuha, itanim namin yun. Sabi lang daw ng lalaki, 'Ah, sa'yo ba ito? Eh di tamang-tama na narito ka na. Magpapaalam na ako sa'yo. Sa akin na ito ha. Hindi na ito nakaw kasi nagpaalam na ako sa'yo.' Tapos pumalag naman daw si Ensong at pinipigilan ang lalaking iyon na buhatin ang saging. Pero malakas daw kuya ang lalaki eh. Isang tulak lang daw sa kanya ng isang kamay ay agad siyang napatalsik sa malayo. Hindi pa rin siya nagpatinag. Muli siya lumapit upang agawin ang saging. Dahil ipambibili namin ng bigas ang mapagbebentahan noon. Noong papaamba pa lang daw siya na lumapit ay nakita niya raw na naging kulay dilaw ang mata noong lalaking iyon. Pero inisip niya lang na baka namamalikmata lang siya. Kaya itutuloy niya na sana ang paghakbang papalapit. Pero bago pa siya makalapit ay bigla rin daw may humawak sa kanyang balikat. Pagkalingon niya ay isa din iyong lalaki. Kamukha din noong lalaking nagpasan ng saging. Tapos sinabing, "Tol, wag mo nang patulan. Hindi pa oras para sa pangangaso natin ngayon. Pahinugin din muna natin ang isang ito bago ilaman sa tiyan." Tapos bigla daw bumigat ang pagkakahawak sa balikat niya noong lalaki at nawala na siya ng malay. Nakauwi naman siya sa amin dito pero pasado 10:00 na ng gabi. Nagising na lang daw siya na sobrang dilim ng paligid. Kaya pagapang niyang tinalunton ang daan papauwi. Noong dumating siya dito kuya, ay parang tabingi ang balikat niya. Masakit daw kasi ituwid. Kaya tinapala namin ng herbal na dahon at hinihilot-hilot ko ng marahan. Kinabukasan noon ay nag-aapoy na siya sa lagnat. Inuubo na rin. Pagkalipas nga ng 1 linggo, umuubo na siya na may kasamang dugo. Kaya dinala namin siya sa health center. Binigyan lang siya ng gamot sa ubo at kung hindi raw umipekto ay ipa-check up na namin sa Provincial Hospital ng Cabecera. Mahabang paliwanag pa ni Aling Ansyeta. Lumapit palalo si Mang Ambo sa kanyang bayaw na si Ensong. Tapos ibinuka ang mata. Nakita niyang dumidilaw na iyon. Tinignan niya rin ang balikat. May malaking umbok iyon na parang may laman sa loob. Tapos merong maliit na hiwa iyon na nagkukulay itim na. Napailing-iling na lang si Mang Ambo at lumabas na ng kwarto. "Mags, kaya mo naman manggamot, di ba?" Sabi naman ni Magnus. Teka Mang Ambo, medyo mababa lang ang kaalaman ko sa panggagamot eh. Alam mo naman na mas nakatuon ako sa pag-aaral, sa lihim na karunungan, doon sa bahagi ng pagpapalakas at pakikipaglaban, hindi sa panggagamot. Bakit? Ano po bang problema? Ang bayaw ko kasi Mags, may nakaengkwentrong aswang. Hinawakan lang siya sa balikat at nahimatay na siya. Nagkaroon siya ng maliit na sugat pero may nakaumbok. Yung mata niya naman ay nagiging kulay dilaw na. Sumabat naman si Maris. "Naku, lason yun Mang Ambo mula sa kamandag. Ako na ang gagawa." Sabi naman ni Aling Ansyeta. "Sigurado ka iha? Marunong ka?" Si Mang Ambo naman ang sumagot. Ansyeta, si Maris nga pala ay nag-iisang inang babaylan. Maliban sa pagiging babaylan, isa rin siyang registered nurse." "Ha? Paano nangyari yun kuya na ang isang nurse ay naging albularyo na tuloy?" "Ansyeta, malaki ang pinagkaiba ng babaylan sa albularyo. At si Maris ay hindi lang basta babaylan. Siya ang bagong pinuno ng lahat ng mga babaylan sa Pilipinas. Kaya magtiwala ka sa kanya. Alam niya ang sinasabi niya." Pasensya ka na ma'am. Hindi ko lang kasi maisip na isa kang babaylan. Kung sa pagiging nurse ay pwede pa.
Mukha ka naman talaga kasing nurse at maganda pa. Pero huwag kang mag-alala, may tiwala naman po ako sa iyo. Wika pa ni Aling Ansieta kay Maris. Sabi naman ni Maris, sige po Aling Ansieta, ganito, kailangan ko ng baga na nakalagay sa kaldero. Sabi naman ni Tomby, alam ko na yan, magpapausok yan si Maris at maghahanap yan ng insenso maya-maya. Sabi naman ni Maris, alam daw, mali naman. Paglalagyan ko iyon ng aking punyal. Babagahin ko iyon bago ko hiwain ang balat ng asawa ni Aling Ansieta. Oh, ganun ba? Sagot pa ni Tomby. Nagsalita naman si Magnus. Tomby, Pandoy, magpatulong kayo kay Ninita. Mag-asikaso na kayo ng kusina. Magsaing na kayo at magluto ng ulam para makakain tayo ng tanghalian. Pero unahin niyo muna bigyan ng baga si Maris. Ikaw naman Mang Ambo, samahan mo muna ako sa labas. May malaga ako sasabihin sa'yo. Sige Mags, sagot pa ng lahat. Lumabas na nga muna sina Mang Ambo at Magnus, habang sina Tomby at Pandoy naman ay nasa kusina. Si Maris naman ay dinala ni Aling Ansieta sa kwarto nilang mag-asawa para maihanda na ang pasyenteng gagamutin. Ipinahubad ni Maris ang damit ni Mang Ensong at si Aling Ansieta na nga ang mismong gumawa noon. Tapos kumuha sila ng maliit na lamesa upang doon ipatong ang ulo ni Mang Ensong habang ang katawan ay nasa papag para daw kapag hiniwa ni Maris ang balikat ay diretsyong tutulo pa ibaba ang dugo. Ilang saglit pa ay pumasok na si Pandoy sa kwarto, dala ang maliit na kaldero na may baga. Mariso, tinanggap naman iyon ni Maris at naglagay ng 2 punyal. Isang maliit na halos kasing laki lang ng skalpel. Ang isa naman ay mas malapad. Pandoy, pahingi pala ng baon ng nyog. Linisan mo muna ha, bago mo dalhin dito. Okay Maris. Wika pa ni Pandoy at bumalik na sa kusina. Noong makabalik ay dala na ang malinis na baon ng nyog na kiniskisan ng mabuti ang loob gamit ang malapad na dulo ng itak. Pandoy, dito ka lang muna. Daganan mo siya. Hawakan mo ang 2 kamay. Aling Ansieta, kayo naman po doon sa may uluhan. Hawakan niyo rin po ang balikat niya para hindi makagalaw. Masakit ito masyado para sa kanya at siguradong mangingisay ng tudo. Saglit na nag-isip si Maris saka sinabing, Pandoy, pakitawag mo na muna pala si Magnus at Mang Ambo. Baka hindi magiging sapat ang lakas mo para pigilan ito. Ilang saglit pa ay nakaakyat na rin ang 2. Hawakan niyo mabuti ha. Kailangan mapatagas ko sa sugat niya ang kamandag ng taong lobo. At hindi lang iyon basta kamandag, dahil sinamahan nila ng orasyon ng palipad hangin para mas mabilis manghina at maging mabango sa pang-amoy nila ang katawan nito. Sabi naman ni Mang Ambo, Mags, tingin mo kakayanin ng taong ito ang gagawin ni Maris? Oo naman Mang Ambo. Kasi kita mo, buhay pa naman ako. Mas malala pa dyan ang ginawa ni Maris dito sa braso ko. Shh! Ano ba? Magkikwentuhan kayo? O gagamutin natin ito? Ay, sorry. Wika pa ni Magnus. Inalis na ni Maris ang maliit na punyal sa baga at nagbabaga na rin nga ang punyal na iyon. Umusal ng orasyon si Maris bago hiniwa ang bahagyang nakalubong sugat sa balikat ng lalaki. Pagkalapat lang ng punyal ay tila kinukumbulsyon ang lalaki. Grabe ang panginginig ng katawan. Todo pigil naman silang lahat. Hawakan niyo ng mabuti. Lalaki ang hiwa nito kapag hindi niyo napigilan. Wika pa ni Maris. Heto na nga, pinipigilan na oh. Wika pa ni Magnus. Nakakonsentrate si Maris sa paghiwa ng balat noong lalaki. Malalim-lalim na ang hiwa pero wala pa rin tumatagas. Lintik! Nagiging kasing kapal na ng balat ng taong lobo ang balat ng lalaking ito dahil sa kamandag. Nakikita ng lahat na kalahating pulgada na mahigit ang naibabaon ni Maris pero wala pa ring dugo na lumalabas. Kaya inulit ni Maris ang paghiwa at mas malalim pa. Noong may tumagas ay kulay dilaw pero malapot na likido iyon.
para din iyong langis na hinaluan ng namumuong dugo. Hala, bakit dilaw ang dugo niya? Wika pa ni Pandoy. Pandoy, mag-focus ka sa pagpigil, huwag kang salita ng salita. Wika pa ni Maris. Patuloy sila sa pagdiin sa katawan noong lalaki para hindi kumalat kung saan-saan ang tumatagas na kamandag. Sa katagalan ng pagpapatagas ay naubos na ang kulay dilaw at nangingitim na dugo na ang lumalabas. Patuloy pa rin nila iyong pinapatagas habang si Maris naman ay minamasahi ang balikat ng lalaki para mapalabas ang mga namumuong dugo sa loob. Hanggang sa hindi katagalan ay kumalma na ang katawan ng lalaki. Napasabi na lang si Magnus ng, Ay, Maris, buhay pa ba siya? Sa tingin ko kasi hindi na siya humihinga. Dali-daling inilapit ni Maris ang kanyang tenga sa ilong ng lalaki. Nang bigla iyong bumangon at tila halimaw na umangil, dilat na dilat ang mga mata noon at naging kahalintulad na ng mata ng taong lobo. Mabuti at mabilis nakaatras si Maris dahil kung hindi ay maaaring nakagat na siya sa liig. Muli namang nagsibalik sina Magnus, Mang Ambo at Pandoy sa pagpigil sa lalaki. Lubid! Kailangan natin ng lubid! Wika pa ni Maris. Dali-dali namang lumabas ng silid si Aling Ansieta upang kumuha ng panali. Noong makabalik ay meron na itong dala. Itinalik nila sa papag ang lalaki. Tila nawala na sa sarili ang lalaking iyon dahil nag-aasal halimaw na. Hindi na rin makausap, panay lang ang pagwawala at umaangil. Sabi naman ni Mang Ambo, Maris, anong nangyari? Sumagot naman si Maris, mukhang nakarating na Mang Ambo sa utak niya ang kamandag. Dalawa lang ang maaring mangyari. Maging taong lobo siya o di kaya ikamatay niya kapag hindi kinaya ng kanyang katawan. Umiiyak na si Aling Ansieta dahil sa nakikitang nangyayari sa kanyang asawa. Tinapik naman ni Magno si Maris sa balikat sabay sabing, Maris, tara muna sa labas. Agad namang sumunod si Maris kay Magnus. Nagtungo ang dalawa sa labas ng pintuan ng kusina. Maris, paano gagawin natin doon? May iba ka ba bang paraan? Wala na Magnus eh. Nahuli na tayo ng dating. Kaya naging dilaw na ang mata niya dahil naging taong lobo na siya. Mamamatay na sana siya sa mga susunod na araw kung hindi ko napatagas ang lason sa kanyang katawan dahil iyon ang nagpapahina sa kanya. Dahil sa nakuha ko na ang lason, kaya bumalik na sa normal ang katawan niya at magpapatuloy sa paggaling. Kaso nga lang, isa na siyang taong lobo at sa susunod na kabilugan ng buwan ay magpapalit na siya ng anyo at mapipilitang sumama sa mga kalahi niya. Napailing-iling na lang si Magnus. Lintik naman no, ang malas ng lakad natin. Ang mismong bayaw pa ni Mang Ambo ang hindi natin mailigtas. Saglit silang natahimik habang nakatingin sa malayo nang bumulong si Maris. Magnus, may nagmamasid sa atin sa malayo. Huwag kang titingin. Wika pa ni Maris pero nahuli na siya ng pagkakasabi dahil napalingon na roon si Magnus at nakita niya nga ang isang binata na siguro mga nasa edad 17 hanggang 19 lang. Noong makita noon na napansin na siya ni Magnus, ay agad na iyong kumaripas ng takbo. Sabi naman ni Maris, isa iyong aswang na taong lobo rin. Talaga? Mukhang minamanmanan nila ang biktima nila na pinapahinog at siguradong magre-report na yun sa mga kalahi niya. Wika pa ni Magnus. Paano na ito Maris? Wala na ba talaga tayong magagawang iba kundi ang tapusin na rin ang buhay ng bayaw ni Mang Ambo? Oo Magnus eh. Malungkot na sagot pa ni Maris. Nang bigla itong may maisip, ay, saglit lang Magnus. May naisip akong isa pang paraan. Delikadong paraan din ito at maaaring ikamatay ng pasyente natin. Pero so what? Ganun din naman. Kung hindi natin gagamutin, ay papatayin mo rin naman. Di isugal na natin ang buhay niya sa naiisip kong paraan. At least dito, may tsansa pa siyang magamot
kung magtatagumpay tayo. Ano naman yun? Tanong pa ni Magnus. Magpapapasok ka ng tubig at apoy sa loob ng katawan ng lalaki. Lahat ng selula ng katawan niya na kulay dilaw ay susunugin ng apoy. Tapos ang tubig naman ay nakabantay para siya ang gagamot sa mga normal na selula na madadamay. Paliwanag pa ni Maris. Posible ba yun? Di ba kapag pinagsama ang apoy at tubig ay mamamatay ang tubig? Oo, tama ka. Kung normal na apoy at tubig, ang papasok naman na tubig sa katawan ng taong iyon ay kontrolado ng mga gabay mo. Kaya alam nila kung paanong hindi maghahalo. Teka lang Maris, masakit ba yun? Anong klaseng tanong naman yan Magnus? Apoy yun di ba na maglalakbay sa loob ng katawan? Malamang, doble pa ng 10 beses ang sakit noon kaysa dinanas niya doon sa binagang punyal. Sabi naman ni Magnus, naku, pag nagkataon, tostado ang loob ng katawan ng bayaw ni Mang Ambo. Teka Maris, kinakabahan ako sa plano mo eh. Kausapin muna natin sila Mang Ambo at Aling Ansyeta para malaman din natin ang desisyon nila. Oo Magnus, may oras pa naman tayo para kausapin sila dahil hindi pa pwedeng isagawa ngayon ang prosesong sinasabi ko. Dahil katatapos lang natin ilagay sa traumatic experience ang katawan ng pasyente. Kapag inulit natin siyang ilagay sa trauma sa araw na ito, ay bibigay ang utak at katawan niya. Magiging lantang gulay na lang siya, kahit pa magawa nating mapatay lahat ng dilaw na selula sa loob. Oo, mabuti at nasabi mo yan Maris. Tara, pasok na muna tayo sa loob. Kailangan nating pag-usapang mabuti at planuhin na rin ang susunod na hakbang. Lalo at may nagmamatsyag pala sa atin sa labas, na aswang din na taong lobo. Nagsipasok na nga ang dalawa sa loob ng bahay. Si Maris ay nagtungo muna sa silid at inorasyonan ang lalaki para makatulog ng malalim at hindi magwala sa buong maghapon at magdamag. Si Magnus naman ay nagtungo sa kusina upang alamin ang sitwasyon kung nakaluto na ba sina Tomby at Pandoy para makakain na rin sila ng tanghalian. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 117. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.